Hello guys! Welcome sa aking channel. Ang movie series na ito ay isang action at drama. Tara at simulan na natin. Nagsimula ang kwento kay Kim Uy-gaem. Makikitang pagod at puro dugo ito. Bigla siyang nagsuot ng headset at nagpapatugtog ng music. Makikita ang mga estudyanteng nakahiga sa sahig na binugbog niya mag-isa. Si Uy-gaem ay laging nasa top. Marami na rin siyang naging awards at nanalo pa ng gold medal sa isang competition. Dahil sa nangyari sa dati niyang eskwelahan, si Uy-gaem ay lumipat ng paaralan. Habang nagpapakilala si Uy-gaem, biglang may pumasok, si Kang Yoon-gi. Lagi siyang nalilate pumasok. Natuwa ang mga estudyante nang malaman nilang may bagong lipat sa kanila. Pagkaupo niya, tinignan agad ni Yoon-gi si Uy-gaem ng masama at mukhang may balak na masama. May nagsabi, wag na lang natin yan galawin. Pagkatapos ng klase, may ibang pinag-aaralan si Uy-gaem. Halos puro pag-aaral na lang ang ginagawa niya araw-araw. Pag-uwi niya sa bahay, nag-aaral pa rin siya. Kapag nakikita ng tatay niyang nagkakamali siya, lagi siyang pinapagalitan. Walang magawa si Uy-gaem kundi pilitin ang sarili na mag-aral ng mabuti para sa kanyang tatay. Habang nakahiga, sinasakal ni Uy-gaem ang sarili at sinusubukang magpakamatay, ngunit hindi niya ito magawa. Habang papasok si Uy-gaem, nakita niyang may binubuli ang dalawang estudyante. Hindi niya ito pinansin at umupo na lang. Habang patuloy ang pangbubuli ng dalawa, hindi sinasadyang masipa ang gamit ni Uy-gaem. Biglang nagalit si Uy-gaem, naalala niya ang ginagawa sa kanya ng kanyang tatay at sinigawan ang dalawang bully. Bigla silang nagalit sa kanya at sinipa siya ng malakas. Sa sobrang inis, pinagtatadyakan at pinagsisipa nila siya. Walang magawa si Uy-gaem kundi tanggapin lahat ng ito. Kinausap siya ng kaklase nila at pinigilan ang gulo. Sinabi sa kanya, tumayo ka na at bumalik sa upuan mo. Walang nagawa si Uy-gaem kundi sundin ito. Umupo na lang siya na parang walang nangyari. Habang naglalakad si Uy-gaem, tinawag siya ng mga bully na parang aso. Nag-sorry si Uy-gaem. Sinabi ng mga bully, kailangan may kapalit. Kinuha nila ang wallet ni Uy-gaem at kinulimbat ang lahat ng laman nito. Natuwa ang dalawa nang makita nilang maraming laman ang wallet. Nilagay din nila ang contact number nila at sinabing, kapag tumawag kami, sagutin mo agad. Sumagot si Uy-gaem, hindi ko masasagot pag nasa school ako. Bigla silang nagalit sa kanya. Bakas sa mukha ni Uy-gaem ang inis habang siya'y paalis. Tuwing gabi, may tinuturo ang tatay niya na kailangang pag-aralan. Palaging sinusubukan ni Uy-gaem na tapusin ang buhay niya. Parang ayaw na niyang mabuhay. Habang nakaupo si Uy-gaem, biglang lumapit ang mga bully at hinampas siya sa ulo dahil hindi siya nagdala ng pagkain para sa kanila. Nainis sila at kinuha ang gamit ni Uy-gaem. Nagalit si Uy-gaem at sinabing, ibalik niyo yan. Mahalaga yan sa akin. Nainis ang mga bully, binagsak at tinapakan ang gamit niya. Tinutulak din nila ang kanyang ulo. Nainis si Uy-gaem at bigla niyang sinuntok ang isa ng malakas. Gumanti ito at sinipa siya. Mabilis na tumayo si Uy-gaem at pinagsusuntok ang bully. Nasangga ito pero gumanti rin siya. Nag-away silang dalawa. Sinakal si Uy-gaem pero nabuhat niya ito at inihampas sa table. Mabilis na nakabangon ang bully at sinipa siya. Mabilis na hinawakan ni Uy-gaem ang paa nito at pinagsusuntok ng malakas, pati na rin sa mukha nito. Pagkatapos ay tinulak niya ito ng malakas at napahiga ang bully. Bigla niyang sinakal. Susubukan sanang tulungan ng isang bully pero pinigilan agad ito ni Kim Yoon-gi at sinabing, bawal kang makisali dito. Habang patuloy na sinasakal ni Uy-gaem, naalala niya ang sarili niya kung ano ang pakiramdam ng sinasakal at itinigil niya agad ito. Sa sobrang gigil ay muntik na niya itong mapatay. Pagkakuha ni Uy-gaem ng kanyang gamit ay bigla siyang sinubukang hampasin ng bangko, pero naiwasan naman niya agad ito at sinuntok ang bully ng malakas kaya nakatulog ito. Biglang napangiti si Yoon-gi at hindi makapaniwala sa ginawa ni Uy-gaem. Sinuot ni Uy-gaem ang kanyang headset pagkatapos ay naupo na parang walang nangyari. Habang naglalakad si Uy-gaem, kinausap ito ni Yoon-gi at tinanong, saan ka natutong makipagsuntukan? Handa ka na ba lumaban bukas? Dahil hindi pa doon natatapos ang away niyo. Sinabi ni Uy-gaem, wala akong balak makipag-away, at umalis agad ito. Habang nakasakay sa bus, naalala niya ang nangyari at biglang napangiti si Uy-gaem,
na parang masaya siya sa ginawa niya sa bully. Biglang napansin ni Uygayem na lumampas na ang bus sa school kaya nagmamadali siyang bumaba. Nagmamadali siya dahil may exam at late na siya. Pagkapasok ay agad siyang nag-exam. Pagka-uwi ni Uygayem ay bigla siyang tinanong ng tatay niya, bakit ka na late sa exam? Di ba sinabi ko na kapag bumagsak ka sa exam ay babagsak ka sa intermediate class? Pagpasok ni Uygayem ay bigla niyang naalala ang kanyang kapatid na nakaupo at nakikinig ng music. Ang kuya niya pala ang nagbigay ng kaset sa kanya kaya mahalaga ito sa kanya. Biglang pumasok ang tatay niya at sinabing, kailangan na nating mag-aral. Habang naglalakad si Uygayem, nakita siya ng mga bully at bigla siyang hinampes ng malakas sa ulo. Sorry, sabi ni Uygayem dahil sa ginawa niya. Hindi tinanggap ng bully ang sorry niya at sinabing, hindi mo mapapalampas ang ginawa mong pamahiya sa akin. Lumapit si Yoongi at sinabi, kailangan lagi kang handang makipaglaban, dahil kahit anong oras ay pwede kang bawian ng mga yon. Sinabi ni Uygayem, hindi ako lalaban. Habang naghuhugas si Uygayem ay biglang pumasok ang mga bully at sinipa siya ng malakas. Bigla namang dumating si Yoongi at sinabing, gusto ko lang manood. Nagsorry na ako sa ginawa ko, sabi ni Uygayem. Bigla siya nitong sinuntok ng malakas at sinabing, lumuhad ka sa harap ko. Hindi pumayag si Uygayem sa gusto niya. Sa inis ni Uygayem ay susuntukin na sana niya ito nang biglang dumating ang kanilang teacher. Nakita ng guro na may dugo si Uygayem. Sinabi kay Yoongi, samahan mo siya sa nursing room para magamot agad ang sugat niya. Pinagsabihan naman ng bully na hindi siya dapat umastang gangster sa loob ng paaralan. Pagkabalik ni Uygayem, napansin niyang nakabukas ang kanyang bag at nawawala ang kanyang kaset. Biglang tumawag ang bully at sinabing, kung gusto mong makuha ito, pumunta ka dito. Galit na galit si Uygayem at nagmamadaling puntahan ito. Nakita ni Yoongi si Uygayem at sinundan siya. Hinabol niya ito at pinigilan sa pagmamadali at sinabing, baka maubos ang lakas mo. Iris herb mo yan para makalaban. Pagdating nila ni Uygayem, nakita nila ang tatlong bully na naghihintay. Sinabi ng isa sa kanila, bago mo to makuha, kailangan mo muna kaming talunin sa suntukan. Sinabi ni Uygayem, hindi ako lalaban. Bigla siyang sinuntok ng bully. Pagkatapos ay tinignan siya nito at sinuntok ulit ng malakas. Walang magawa si Uygayem kundi sanggahin ito. Tumigil ka na, sigaw ni Uygayem, sabay tulak ng malakas. Tinanong niya ito, masaya ba kayong nambubuli ng mga tao? Kayo ang may kasalanan kung bakit napunta ako sa ganitong sitwasyon. Kinuha niyo ang gamit ko. Biglang hinagis ni Uygayem ang kanyang bag at sinubukan niyang suntukin ang bully. Ngunit mabilis itong naiwasan at sinuntok siya pabalik. Patuloy niyang sinusubukang suntukin ito, pero hindi niya ito matamaan. Sanay makipaglaban ang bully kaya puro iwas lang ito. Sinuntok siya nito ng malakas sa tagiliran. Mabilis namang tumayo si Uygayem at tinaas ang kanyang kamay bilang hudyat ng paglaban. Pero binugbog lang siya na parang bata. Kahit puro dugo na ang kanyang mukha, gusto pa rin niyang lumaban. Nagulat ang lahat nang makita nila ito. Habang paulit-ulit na sinusubukan ni Uygayem na tamaan ang bully, kalmado siyang nag-iisip kung paano niya ito matatamaan. Hinintay niyang maunang sumuntok ang bully. Pagsuntok nito, iniwasan ni Uygayem at bigla niya itong sinuntok ng malakas, tinamaan niya ito. Nagulat ang lahat nang tinamaan na niya ito. Nagulat ang bully at hindi makapaniwalang nasuntok siya. Nainis ito sa kanya at pinagsusuntok siya ng malakas. Sinabi sa kanya na isa lamang siyang nerd na walang magagawa kundi mag-drop out sa school. Tumayo si Uygayem at naalala niya ang sinabi ni Yoongi na dapat lagi siyang handang makipaglaban. Sinubukang lapitan ni Uygayem ang bully para hawakan, ngunit hindi siya makalapit dito. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Uygayem na hawakan ito at tinulak niya pababa. Parehas silang nalaglag at naggulong-gulong pababa. Nagulat sila nang ginawa niya ito. Hindi agad makatayo ang bully dahil napilay ang kaliwang paa nito. Mabilis namang tumayo si Uygayem at sinipa niya ito ng malakas. Babawi na sana ang bully, ngunit dahil sa pilay ng paa ay hindi siya makasuntok. Napansin agad ito ni Uygayem at pinuntirya ang paa nito, sabay uppercut ng malakas. Sa lakas nito ay nakatulog ang bully. Pagkatapos ay pinagsisipa niya ito ng malakas, habang naaalala ang ginawa nitong pambubuli sa kanya.
Pagkatapos nito ay agad siyang umakyat at pinuntahan ang kasama ng bully. Takot na takot ito dahil akala niya ay siya na ang isusunod. Kinuha ni Uy-Gaem ang kaset niya mula rito habang puro dugo ang kanyang mukha. Pagkatapos ay nilinis niya ang dugo sa kanyang mukha. Nag-text ang tatay ni Uy-Gaem, nagtatanong kung bakit hindi pa siya pumapasok sa academy. Humingi si Uy-Gaem ng pabor kay Yoongi kung pwede ay makipagpalit siya ng damit. Hindi naman nagdalawang isip si Yoongi at agad itong nakipagpalit sa kanya. Sinabi pa nito na ibabalik niya itong malinis at walang dugo. Bago umalis si Uy-Gaem, binigyan siya ni Yoongi ng cream para matakpan ang mga pasa niya sa mukha. Umalis na lang siya nang hindi nagpapasalamat. Habang nag-uusap ang mga bully kung paano sila makakabawi kay Uy-Gaem, makikitang naiinis na inis ang isa sa kanila. Habang nasa CR si Uy-Gaem, nilalagyan niya ng cream ang kanyang mga pasa para hindi ito makita ng kanyang mga magulang. Pagkalabas niya, nakita niya ang kanyang tatay na galit dahil sa mahirap na binigay nilang exam. Naalala ni Uy-Gaem ang nangyaring pakikipagsuntukan. Bigla siyang ginaisang ng nanay niya. Napansin ng kanyang ina na may pasa ang kanyang labi at tinanong siya kung ano ang nangyari. Hindi ito sinagot ni Uy-Gaem at sinabing dahil sa basketball kaya siya nagkasugat. Kapag pumapasok si Uy-Gaem, lagi niyang tinitingnan ang dumadaang eroplano sa school nila. Habang nakatayo ang tatlong bully, kinausap sila ng kagrupo nila. Bigla siyang hinampes ng malakas at napaluhod. Galit na sinabi sa kanya, "Bakit kayo natalo sa laban nang hindi mo kilala? Paano ka natalo sa isang laban? Alam mo ba kung gaano nakakahiya yon? Alam mo kung bakit ka natalo? Kasi hindi ka matapang. Kung kinakailangan basagin yung bungo ng kalaban gamit ang bato, gawin mo para manalo. Natalo ka kasi hindi mo kayang gawin yon." Makikita sa mukha niya na inis siya. Pinagsisipa naman niya ng malakas ang dalawang kasama niya sa galit. Pinatayo niya ang dalawa at sinabing, "Kailangan ninyong basagin ang ulo ng tumalo sa inyo. Kung hindi, kayo ang papatayin ko." Walang nagawa ang mga ito kundi sundin. Habang papalabas naman si Uy-Gaem sa school, sinusundan siya ni Yoongi. Tinanong ito ni Uy-Gaem kung parehas sila ng daan pauwi sa bahay, at sinabing, "Nakakairita ka." Sinabi ni Yoongi na gusto lang niya makipag-usap. Habang nag-uusap ang tatlong bully tungkol sa gagawin nila, nagdadalawang isip sila kung itutuloy ba talaga nila ito. Naisip nila na parang sobra na ang plano. Bigla nilang nakita sina Uy-Gaem at Yoongi na naglalakad. Pinag-iisipan nilang mabuti kung gagawin ba talaga nila ito. Habang nag-uusap sina Uy-Gaem at Yoongi, ipinaliwanag ni Yoongi kung sino ang mga bully na tinalo niya at sinabing ang susunod na makakalaban niya ay ang mga second year. Idinagdag pa niya na kahit ayaw niya, makakalaban niya ito. Sinabi naman ni Uy-Gaem, "Hindi ako lalaban sa kanila." Habang patuloy silang nag-uusap, biglang dumating ang bully na may dalang kahoy. Halatang may masama siyang binabalak. Bigla siyang tumakbo ng mabilis, at inihampas ng malakas ang dala niyang kahoy kay Uy-Gaem. Sa lakas ng hampas ay nabali ang kahoy. Nagulat si Yoongi sa nangyari at minura ang gumawa nito. Sa sobrang taranta ni Yoongi, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nang makita niyang may dugo ang ulo ni Uy-Gaem, agad niyang nilabas ang cellphone at tumawag ng tulong. Magsasalita pa sana si Uy-Gaem, ngunit bigla siyang nawala ng malay. Bigla itong nag-flashback. Makikita si Uy-Gaem na nakatayo habang may sinasakay sa ambulansya, ang kanyang kuya pala. Biglang nagising si Uy-Gaem. Nagulat siya at iniisip kung ano ang nangyari sa kanya. Pagtingin niya kay Yoongi, nakita niyang suot nito ang kanyang kaset. Agad niya itong kinuha kay Yoongi, nagmamadaling kinuha ang gamit niya, at umalis. Naalala niyang may klase pa siya. Sinabi ni Yoongi, "Baliw ka ba?" Habang papalabas si Uy-Gaem, nakita niya ang kanyang mga magulang. Biglang lumapit ang kanyang nanay, at alalang-alala ito sa kanya. Samantala, habang nasa labas ang mga bully, iniisip nila ang kalagayan ni Uy-Gaem at sinabing baka nasobrahan na ang ginawa nila. Tinanong si Uy-Gaem ng tatay niya, anong nangyari? Hindi agad makasagot si Uy-Gaem. Biglang nagsalita si Yoongi at sinabing, nadulas siya sa hagdanan habang pauwi na kami. Bigla namang tinanong ng tatay ni Uy-Gaem si Yoongi, "Pangilan ka sa klase nyo? Anong rank mo sa klase?" Nagulat si Yoongi sa tanong at sinabing, "Hindi po ako magaling sa pag-aaral." Parang nadismaya ang tatay ni Uy-Gaem.
Bigla na lang nagpaalam si Yoongi. Kailangan ko na pong umalis. Naalala naman ni Uy-gaem na may papasukan pa siyang klase. Nagalit ang nanay niya at sinabing, "Baliw ka ba? Mas inaalala mo pa ang pag-aaral kaysa sa sarili mo." Napayuko si Uy-gaem at mahina niyang nasabi, "Sorry po." Biglang lumabas ang kanyang nanay at nakita niyang may sugatang lalaking isinugod sa ospital. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanyang panganay na anak at wala siyang nagawa kundi umiyak. Bigla siyang sumakit ang dibdib at nahirapang huminga. Napansin ito ng isang bully at agad siyang tinanong, "Okay lang po ba kayo?" Sumagot siya, "Ayos lang ako, kailangan ko lang i-relax ang katawan ko." Bigla niyang tinanong ang binata, "Isa ka ba sa mga kaibigan ng anak ko? Kasi pareho kayo ng uniforme." Nagpasalamat siya sa pagpunta nito sa anak niya. Tinanong naman ng bully, "Kamusta na po si Uy-gaem?" Sumagot ang ina, "Ayos na ang lagay niya." Napanatag ang loob ng bully nang marinig ito. Bigla siyang humingi ng sorry sa nanay ni Uy-gaem at umalis. Samantala, pinuntahan ni Yoongi ang kaibigan niya sa ospital. Habang nakaupo, malungkot niyang sinabi, "Hindi ba sumasakit likod mo dyan? Tumayo ka na dyan. Alam mo, may nakilala akong katulad mo." Pagka-uwi naman nila Uy-gaem, tinanong siya ng nanay niya, "Gusto mo ba makipag-usap saglit? Gusto ko lang malaman kung kamusta ka sa paaralan. May mga kaibigan ka ba?" Sumagot si Uy-gaem, "Wala, ayos lang ako." Sinabi ng nanay niya, "Huwag ka munang pumasok bukas. Kailangan mong magpahinga dahil sa nangyari sa'yo." Sumagot si Uy-gaem, "Kung hindi ako papasok bukas, mapag-iiwanan ako sa klase. Kailangan ko ng mag-aral." Sabay pasok niya sa kanyang kwarto. Habang nakahiga si Uy-gaem, gaya ng lagi niyang ginagawa, sinasakal niya ang sarili niya. Hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, habang papasok sila sa school, biglang nakita ni Uy-gaem ang mga bully. Nilapitan niya ang mga ito. Sabi ng isa, "Bakit ka pumasok sa school? Hindi ba dapat nagpapahinga ka pa ngayon?" Sagot ni Uy-gaem, "Wala akong pakialam kung anong ginawa niyo sakin. Kung gusto niyo, tapusin na natin to ngayon." Sabi ng bully, "Tumahimik ka na lang, huwag ka nang makialam." Sabay alis nila. Akala ni Uy-gaem ay tapos na ang lahat. Samantala, sa ibang lugar, biglang tinusok sa lalamunan ang isa sa mga bully ng kanilang boss, at galit na galit itong nagsabi, "Bakit hindi niyo dinala dito yung bumugbog sa inyo?" Habang tahimik na nagsusulat at nakikinig si Uy-gaem sa klase, biglang pumasok ang mga bully at hinanap siya. Nilapitan nila siya at biglang tinanggal ang suot niyang headset. Bakas sa mukha ni Uy-gaem ang inis. Kinausap siyang dalawa ng mga ito at pinapante sa rooftop. Habang kinakausap siya, paulit-ulit siyang hinahampas sa ulo. Pagkatapos, pinagharap silang dalawa at inutusan si Uy-gaem na humingi ng sorry sa bully at sundin ang lahat ng gusto nila. Nais sanang suntukin si Uy-gaem, pero humarap siya at hindi ito ginawa. Dahil dito, nagalit ang isa at hinahampas ang paa niya, sabay sinipa ng malakas. Habang patuloy na hinahampas ang bully, walang nagawa si Uy-gaem kundi panoorin itong bugbugin. Hindi na siya nakatiis, lumapit siya at pinigilan ito. Tinanong niya si Yoongi, "Ilan pa ang kailangan kong makalaban kapag tinalo ko tong nasa harap ko?" Sumagot si Yoongi, "2 pa, kapag tinalo mo silang lahat, matatahimik na ang buhay mo." Bigla niya itong sinuntok ng malakas. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Tinaas ni Uy-gaem ang kamay niya, isang senadoryas na handa na siyang lumaban. Nainis ang bully at sinubukang gumanti kay Uy-gaem, ngunit iniwasan niya ito at sunod-sunod na pinagsusuntok ang bully. Dahil sa pakikipaglaban niya, natuto siyang makipaglaban at sinipa niya ito ng malakas. Nakita ng bully ang gamit niya at hinampas siya nito ng malakas. Walang nagawa si Uy-gaem kundi sanggahin at iwasan ang mga atake. Maangas naman siyang hinampas muli ng bully. Patuloy na sumusubok sumuntok si Uy-gaem ngunit hindi siya makalapit. Habang sinasakal siya sa sobrang galit ng bully, hindi na siya makahinga at tila mahihimatay na, nang biglang may isa pang bully ang tumulong sa kanya. Nagalit ang mga kasamahan nito at pinagtulungan ang tumulong sa kanya. Sa sobrang galit, pinaghahampas nila ng malakas si Uy-gaem. Naisip ni Uy-gaem na kailangan niyang makuha ang hawak ng bully. Nang magtagumpay siyang mahawakan ito, bigla niya itong sinuntok ng malakas. Ipinakita niya sa bully kung paano makipaglaban, gaya ng ginawa ni Kim Sung-joon. Bigla niya ulit itong sinuntok,
Kinuha ang panghampas nito, at sinabing, kahit kailan, hindi ako magiging kagaya niyo. Pagkatapos ay binali niya ang hawak nitong bagay. Nagulat ang lahat nang matalo ito ni Uigayem. Susubukan sana siyang pagtulungan muli, pero agad itong pinigilan ni Yoongi at sinabing, hindi ba kayo nahihiya na pagtulungan niyo siya? Pagkatapos niyang linisin ang mukha niya, tinanong niya si Yoongi kung sino pa ang susunod niyang makakalaban. Sinabi ni Yoongi na ang mga third year na sina Nam Sung-sik at Heo Sang-wook. Agad na sinabi ni Uigayem na gusto na niya silang kalabanin. Natawa si Yoongi at sinabing kakagaling lang niya sa laban. Habang naglalakad ang tatlo, sinabi ni Songjun na hindi na siya sasama sa kanila at huwag na nila siyang hanapin. Nakita niya sina Uigayem, ngunit hindi niya ito pinansin at umalis na lang. Habang papasok ang bully, may isang estudyanteng masayang nagdadrum, ito pala ang boss nila na si Nam Sung-sik. Sinabi sa kanya kung anong nangyari sa laban. Samantala, habang naglalakad si Uigayem, nakita siya ni Sung-sik at tinulungan. Nagulat si Uigayem dahil hindi niya ito kilala. Habang tinutulungan siya ni Sung-sik, tinawag sila ng teacher at tinanong kung bakit hindi siya pumapasok. Nagulat si Uigayem nang malaman niyang si Sung-sik pala ang susunod niyang makakalaban. Sinabi naman ni Sung-sik na tinutulungan lang niya ang kanyang kaibigan. Matapos siyang ihatid, nagpasalamat si Uigayem. Humingi naman ng kapalit si Sung-sik sa tulong at sinabing wala siyang pera, kahit pambili ng sapatos ay wala siya. Binigyan siya ni Uigayem ng pera. Nagpasalamat si Sung-sik at sinabing magkikita pa silang dalawa, saka ito umalis. Habang nag-e-exam si Uigayem, naalala niya ang nangyaring laban. Dahil dito, hindi siya makapag-focus sa pag-aaral. Napansin ito ng kanyang teacher at pinagsabihan siya ng teacher. Habang palabas si Uigayem, nakita niyang inaabangan siya ng mga bully. Tuwang-tuwa si Sung-sik nang makita si Uigayem, at tinanong siya, kamusta na ang pilay mo sa paa? Sinagot siya ni Uigayem, hindi ako pumunta para makipaglaban. Gusto ko lang makipag-usap, ngunit sa seryosong tono, sinabi rin ni Uigayem, kung gusto niyong makipaglaban, lalabanan ko kayong lahat ngayon. Biglang nagtawanan ang grupo. Sinabi ni Sung-sik, kung lalaban kita ngayon, baka hindi na ako makalakad pa uwi, sabay sabi ng, kumalma ka lang. Bigla namang dumating ang tatay ni Uigayem at sinundo siya. Tinanong nito, mga kaibigan mo ba yung mga kausap mo kanina? Sumagot si Uigayem, hindi. Gusto lang nilang makipag-usap. Kaya pala siya sinundo ng ama niya ay dahil magpapatahi sila ng isusuot para sa kaarawan ng lolo niya, at pupunta sila rito upang ipagdiwang ito. Bago matulog, gaya ng palagi niyang ginagawa, sinasakal niya ang sarili habang iniisip ang mga nangyari sa pakikipaglaban. Ginagawa niya ito para mas madali siyang makatulog. Kinabukasan, habang papasok sila sa school, sinabi ni Uigayem kay Yoongi, pinuntahan ako ng grupo ni Sung-sik. Nagulat si Yoongi, buti hindi mo sila nilabanan. Hindi mo sila kaya, baka ikaw pa ang mabugbog. Kailangan mo munang magpahinga, kakatapos mo lang lumaban. Habang naglalakad sila, nakita nila ang dalawa mula sa grupo ni Sung-sik, hinihintay si Uigayem. Pinapasok silang dalawa sa loob ng room para hindi makita ng mga teacher. Biglang kinuha ng isang bully ang kaset ni Uigayem. Nainis siya, pero bigla siyang hinawakan sa ulo at pinaupo ni Sung-sik. Huwag kang mag-alala, sabi nito, wala kaming pakialam sa gamit mo. Hindi mo kailangang lumaban. Pagkatapos ay biglang tumayo si Sung-sik at binuhusan siya ng iniinom nito. Bakit hindi mo inumin? Binili ko yan gamit ang pera mo, sabi pa nito. Bakas sa mukha ni Uigayem ang inis. Pagkaalis ni Sung-sik, susugurin sana siya ni Uigayem, ngunit pinigilan siya ni Yoongi. Bago tuluyang umalis, binalibag pa siya ni Sung-sik. Basang-basa si Uigayem, at makikitang inis na inis siya. Samantala, kaarawan ng lolo nila at pumunta sila rito para ipagdiwang ito. Habang kumakain, nagpaligsahan at nag-usap ang mga magulang tungkol sa mga narating ng kanilang mga anak. Tinanong si Uigayem ng lolo niya, kamusta ang pag-aaral mo? Masaya ka ba sa bago mong school? Sumagot si Uigayem, masaya po ako sa bago kong school. Habang kinukwento ng lolo niya kung paano siya naging matagumpay sa buhay, bigla niyang inalok si Uigayem na uminom ng alak. Sinabi ng lolo niya, sa mga matatanda natututo ang mga bata uminom ng alak. Hindi nakatanggi si Uigayem, kaya't ininom niya ito. Pagkalabas niya, bigla siyang nahilo.
Sa kalagitnaan ng hilo niya, biglang nagpakita sa kanya ang kanyang kuya, ang kuya niyang matagal nang patay. Nagulat siya at agad itong pinuntahan. Napansin siya ng kanyang nanay, ngunit bago pa siya mapigilan, nahulog si Uygayem sa swimming pool habang nakatitig sa kanyang kuya. Mabilis siyang tinulungan ng kanyang tatay. Nagalit naman ang kanyang nanay sa lolo nila dahil sa pagpapainom ng alak. Bata pa yan, sigaw ng ina. Ngunit sagot ng lolo ni Uygayem, hindi na siya bata. Kailangan niyang matutong uminom para maging tunay na lalaki. Kinukuha sana ng lolo niya si Uygayem para siya ang mag-alaga, pero mariing sinabi ng nanay niya, kami ang mag-aalaga sa anak ko. Kinabukasan sa school, galit na galit si Uygayem sa mga nangyari. Hinahanap niya si Sung-sik at gusto na itong labanan agad. Sinubukang kausapin ni Yoon-gi at pigilan siya, pero hindi siya pinansin ni Uygayem at patuloy ang paghahanap. Pagpasok niya sa room, nakita niya ang dalawa. Nagulat si Sung-sik nang makita siyang dumating. Nilapitan siya ni Uygayem at sinabing, nagsisisi ako, dahil hindi ko ininom yung cola na binigay mo sa akin. Biglang kinuha ni Uygayem ang cola ni Sung-sik at ibinuhos ito sa kanya, gaya ng ginawa nito sa kanya dati. Ngunit tumawa lang si Sung-sik, saka ininom ang natirang cola. Sa inis, inaya niya si Uygayem sa labas para doon na ituloy. Habang palabas sila, biglang binato siya ni Uygayem. Tumawa si Sung-sik, ayos ka, binalik mo sa akin yung ginawa ko sa'yo. Bigla namang dumating ang teacher nila at sinabing, linisin niyo yung kalat na ginawa niyo. Bago umalis, sinabi ni Sung-sik kay Uygayem, magkita tayo sa band club. At tandaan mo, pag tumakbo ka, papatayin kita. Pagdating ni na Uygayem at Yoon-gi sa band club, sinabi ni Sung-sik, pagkatapos kong mabuo ang Rubik's Cube, doon ako magdedesisyon kung lalaban ako. Pagkatapos mabuo ni Sung-sik ang Rubik's Cube, tumayo si Uygayem. Tapusin na natin to agad. Kailangan ko pang mag-aral. Natawa si Sung-sik sa sinabi nito, pagkatapos ay bigla siyang sinugod at sinipa. Nasangga ito ni Uygayem. Kalmado si Sung-sik sa pakikipaglaban, para bang nilalaro lang niya si Uygayem. Sinusubukang bumawi si Uygayem, pero kahit anong suntok ay hindi niya ito matamaan. Nang sisipain siya ni Sung-sik, agad niyang hinawakan ang paa nito at tinulak. Pagkabagsak ni Sung-sik sa sahig, mabilis siyang sinakal ni Uygayem sa sobrang inis. Nagulat ang mga bully, pero alam ni Sung-sik ang kanyang gagawin, mabilis niyang nabaliktad ang sitwasyon. Kahit anong pagpupumiglas ni Uygayem, hindi siya makawala. Ang boring mo, bulong ni Sung-sik. Dito na kita tatapusin. Habang sinasakal siya, naalala ni Uygayem ang ginagawa niyang pagsakal sa sarili bago matulog. Makikita sa isip niya ang sariling sinasakal habang may suot na headset, at doon siya biglang nawala ng malay. Masaya ang mga bully dahil natalo siya. Matulog ka na lang dyan ng mahimbing, sabi ni Sung-sik. Simula ngayon, ako na ang may hawak sa eskwelahan. Hindi makapaniwala si Yoon-gi sa nakita, natalo si Uygayem. Pagkatapos matalo ni Uygayem, sinabi ni Sung-sik na ang isusunod niya ay si Yoon-gi at interesado siya sa kanya. Biglang tinanggal ni Yoon-gi ang salamin niya at sinabing ayaw niyang matalo at mapahiya sa isang laban. Magsisimula na sana silang maglaban nang biglang nagising si Uygayem. Nagulat ang lahat nang makita nila ito. Mabilis na tumayo at naghanda si Uygayem upang makipaglaban. Sinabi ni Sung-sik kay Yoon-gi na maghintay muna siya. Bigla niyang sinuntok si Uygayem sa mukha at nagpatuloy ang laban. Nakabawi naman agad si Sung-sik, hinayla niya ang paa ni Uygayem at, pagkabagsak, ay sinipa niya ito at mabilis na tumayo. Sinubukang sumuntok si Uygayem, ngunit napigilan ito ni Sung-sik at binagsak siya. Bigla ulit siyang sinakal. Tuwang-tuwa si Sung-sik sa nangyayari. Nagawa namang makawala ni Uygayem, hinawakan niya ang kamay nito at pinagsusuntok ng malakas sa mukha hanggang dumyugo ito. Tutulungan sana si Sung-sik ng isa pang bully, ngunit pinigilan ito ni Yoon-gi at sinipa ng malakas. Nagulat sila sa ginawa ni Yoon-gi. Sinabi niya kay Uygayem na siya na ang bahala sa isa pang kalaban. Ako ang makakalaban mo, sabi niya. Biglang tumayo si Sung-sik at sinabi kay Uygayem na panuorin muna nila ang laban ng dalawa, at pagkatapos ay sa kanila itutuloy ang laban. Biglang sumugod ang kalaban ngunit napigilan ito ni Yoon-gi. Pinagsisipa niya ito ng malakas at sinuntok.
Nakabawi naman ang kalaban at nagpatuloy ang laban. Biglang sinipa si Yoongi ng malakas. Mabilis siyang tumayo, umikot, at biglang sinipa ng malakas. Pagkatapos ay pinagsusuntok niya ito, hindi na ito nakalaban. Maangas niyang sinipa ito ng malakas. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Tuwang-tuwa si Sung-sik. Sinabi ni Yoongi kay Sung-sik na huwag na lang siyang lumaban. Nagpatuloy ang laban ni Oi Gayam at Sung-sik. Pinagsusuntok siya nito. Pagkasipa sa kanya, habang nasa sahig, ay patuloy pa rin siyang sinusuntok. Nahawakan siya ni Sung-sik at ibinagsak, pagkatapos ay mabilis na hinawakan ang braso niya at sinubukang baliin ito. Ngunit mabilis na nakatayo si Oi Gayam at sinipa niya ito sa mukha. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yoongi at ginaya ang mga galaw nito. Bigla niyang sinakal si Sung-sik. Sa sobrang gigil niya rito, ay nahimete ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga bully, "Huwag na kayong umastang gangster sa paaralan." Kinabukasan, habang tumatakbo siya, ay naiisip niya ang lahat ng naging laban niya. Nagsimula siyang mag-shadow boxing, inaaral ang lahat ng galaw ng kanyang mga kalaban. Sa school, nawawala siya sa focus. Dahil dito, pinagalitan siya ng kanyang teacher at pinalabas sa klase. Nalaman ito ng kanyang tatay at pinagalitan din siya. Sinabi ni Oi Gayam na lumabas siya sa school dahil tingin niya, iyon ang tamang gawin. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, bigla niyang sinakal ang sarili niya. Bigla namang tumawag si Yoongi at inaya siyang lumabas para makipag-usap. Napansin ni Yoongi na parang wala sa mood si Oi Gayam. Tinanong siya ni Oi Gayam, "May bago ba tayong mga bully na tuturuan ng leksyon?" Sinabi ni Yoongi na nagsisimula pa lang sila at marami pang mga bully. Ipinakita niya kay Oi Gayam ang isa pang bully sa ibang paaralan. Walang magawa ang estudyante kundi magmakaawa habang binubuhusan ng asido. Ginagawa ito ng bully para matanggal ang stress niya sa pag-aaral, at sinabing pinagtatakpan siya ng kanyang tatay. Sinabi ni Yoongi na kailangan nila itong hulihin. Biglang tumawag ang tatay ni Oi Gayam. Kinuha ito ni Yoongi at ibinigay kay Oi Gayam, sabay sabing siya na ang baalang magdesisyon kung makikinig siya o hindi. Binalik din ni Yoongi ang telepono at umalis si Oi Gayam. Bigla namang may lumapit ang dati niyang iniligtas sa pambubuli. Nagpasalamat ito sa kanya, ngunit hindi tinanggap ni Oi Gayam ang binibigay nito at agad na umalis. Kaya pala siya tinatawagan ng kanyang tatay ay dahil pupunta sila sa isang event para makilala ang isang professor mula sa medical school. Habang ipinapakilala siya ng kanyang tatay sa lahat, biglang may nagpakilala, si Kim Nam-yep. Nagulat si Oi Gayam nang makita ito. Naalala niyang siya ang bully. Nakipagkamay si Nam-yep sa kanya, ngunit hindi niya ito inabot. Sinabi ni Oi Gayam, "Kamusta na ang estudyanteng binuli mo?" At idinugtong pa niya na totoo ang mga sinabi niya at may video siyang ebidensya. Pagkatapos noon, umalis sila ng kanyang tatay. Nagalit ang ama niya dahil sa sinabi niya at sinabing kailangan niyang humingi ng tawad kay Nam-yep. Hindi pumayag si Oi Gayam at sinabi sa kanyang tatay na hindi niya gagawin yon dahil masama ang taong yon. Tinanong pa niya ang kanyang ama, "Gusto mo bang maging katulad ako ng kuya kong namatay?" Nagalit ang kanyang tatay at hinampas siya ng malakas sa mukha. Nagulat si Oi Gayam at umalis na lamang. Naisip niyang puntahan si Yoongi sa bahay nito. Kahit malakas ang ulan, pinuntahan niya ito at hinintay sa labas. Paglabas ni Yoongi, sinabi ni Oi Gayam, "Kailangan nating turuan ng leksyon si Nam-yep dahil sa pambubuli na ginagawa niya." Nagulat si Yoongi dahil nagbago ang desisyon ni Oi Gayam. Samantala, habang kasama ni Nam-yep ang kanyang grupo, naghahanap sila ng mabubuli. Hanggang sa may nakita silang estudyante na nagtatago sa loob ng banyo. Takot na takot ito at walang magawa kundi magtago. Sinabi ni Nam-yep, "Kung hindi ka lalabas, mas lalo kitang pahihirapan, baka mapatay pa kita." Dahil sa matinding takot, lumabas ang estudyante. Pinatayo siya ni Nam-yep at biglang sinipa ng malakas sa ulo. Walang magawa ang estudyante kundi tanggapin ang pananakit. Pagkatapos siyang bulihin ni Nam-yep, umakyat ang estudyante sa mataas na palapag ng paaralan at nagbalak magpakamatay dahil sa lahat ng ginawa sa kanya. Ngunit bigla siyang nadulas at hindi natuloy ang binabalak niya. Naupo na lamang siya, at iniisip ang lahat ng sakit at pang-aaping natanggap niya mula sa mga bully. Bigla namang may dumating na dalawang tao at tinawag siya.
Samantala, may isang estudyante ulit na binubuli si Namyep. Wala itong magawa kundi tiisin ito. Pinatayo naman itong maayos ni Namyep para sipain, ngunit iniwasan niya ito. Nainis ito sa kanya at binugbog siya. Bigla namang may dumating na dalawang nakapulang mask at maangas na naglalakad habang hinahanap si Namyep. Nagulat ang mga bully dito, sila pala ang dalawa ni na Oigayem at Yoongi, na nakamask para hindi sila makilala ng mga bully. Nagpakilala sila bilang isang high school superheroes. Bigla nilang sinugod ang mga bully at pinagsusuntok ang mga ito. Si Oigayem ang humarap kay Namyeon, habang si Yoongi naman ang nakipaglaban sa ibang mga bully. Walang kahirap-hirap na binugbog ito mag-isa ni Yoongi. Samantala, hindi naman makalapit si Oigayem kay Namyep dahil magaling ito sa Muay Thai. Mabilis naman niyang naiwasan ang sipa nito. Bigla niyang naalala kung paano makipaglaban si Songjun at naisip niyang gayahin ang galaw na ito kay Namyep. Bakas sa mukha ni Namyep ang inis at galit kay Oigayem. Sa galing ni Namyep sa Muay Thai, hindi makalapit si Oigayem dito. Wala siyang magawa kundi sanggahin lahat ng atake ni Namyep. Habang nilalabanan ni Yoongi ang ibang mga bully, nakita niyang nabubugbog si Oigayem. Agad niya itong tinulungan at sinipa si Namyep, sabay sabing magpahinga muna si Oigayem. Biglang hinampas si Yoongi sa likod at nagsimula ulit ang laban. Si Yoongi naman ang humarap kay Namyep, habang si Oigayem ay lumaban sa ibang mga bully. Hindi man lang siya nahirapan dito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yoongi na siya naman ang magpahinga. Si Oigayem naman ulit ang lumaban kay Namyep. Nagpalitan ang dalawa ng suntok. Ginaya niya ang galaw ni Namyep at pinagtutuhod niya ito. Pagkatapos ay sinipa niya ito ng malakas. Sinabi ni Yoongi na i-video niya ito. Tinawag niya ang isang estudyante at sinabi niya kay Namyep na mag-sorry siya rito dahil sa ginawa niyang pambubuli. Sinabi pa ni Yoongi na kung hindi niya ito matatanggap, ay bawian niya ito, sipain niya ng malakas upang mawala ang takot niya rito. At sinipa niya ito ng malakas habang binibidyo nila ito. Pagkatapos ay masaya silang uminom ng alak habang pinag-uusapan ang mga nangyari. Nagulat si Yoongi dahil akala niya ay hindi umiinom si Oigayem. Sinabi ni Yoongi na madali nitong nag-agaya ang mga galaw niya at para silang Nagel iligtas ng mundo. Pagkatapos noon ay kinuha nila ang gamit nila at nagpalit ng suot. Sinabi ni Yoongi na kumain muna sila bago umuwi dahil nagugutom siya. Nagmamadali naman si Oigayem dahil kailangan niyang umuwi ng maaga. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kaibigan niya. Pinangako niyang lahat ng taong nambuli sa kanya ay papaluhurin niya para humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos nilang mag-exam, pinuntahan siya ni Yoongi upang sabihin na meron pa silang susunod na bully na tuturuan ng leksyon. Habang kinakausap si Songjun ng dalawang bully at pinapabalik siya ng mga ito, sinabi ni Songjun na hindi na siya babalik sa dati at magboboxing na lang siya. Pinagbantaan niya ang dalawa na papatayin sila kapag pinilit pa siyang bumalik. Nakita naman ito ni na Oigayem at sinabi nila na huwag na nilang gagalawin si Songjun kahit kailan. Wala nang nagawa ang mga bully kundi umalis. Sinabi naman ni Songjun na sana, hindi sila maging kagaya ng mga bully dahil ayaw niyang gawin nila sa iba ang ginawa sa kanila. At sabay alis. Samantala, may isang misteryosong estudyante ang lumipat sa kanilang paaralan, si Lee GLJ. Habang naglalakad siya papunta sa kanilang classroom, iniiwasan niyang tumingin sa ibang mga estudyante. Pagdating niya sa loob ng silid-aralan, umupo siya sa upuan ni Sung-sik. Nag-aalangan ang mga estudyante kung sasabihin ba nilang may nakaupo na roon. Bigla namang dumating si Sung-sik. Nilapitan agad niya si GLJ at sinabing siya ang nakaupo sa inuupuan nito. Agad namang tumayo si GLJ at nag-sorry sa kanya. Sinabi ni Sung-sik na hindi libre ang upuan at may bayad ito. Nang sinabi ni GLJ na wala siyang pera, bigla naman siyang naglabas ng pera at sinabing ayaw niya ng gulo at gusto lang niya ng tahimik na buhay. Pumayag si Sung-sik, ngunit humingi pa ito ng dagdag bayad. Bigla na lang sinuntok ni Sung-sik si GLJ, ngunit kahit anong atake niya, hindi niya ito matamaan. Nang magkahawakan sila sa necktie, mabilis itong tinanggal ni GLJ. Lalong nainis si Sung-sik. Sinabi ni GLJ na tumigil na siya, ngunit bigla ulit siyang sinugod ni Sung-sik. Sa isang iglap, hinagis siya ni GLJ na parang bata.
Biglang dumating ang kanilang guro at pinagalitan ang dalawa. Kinausap sila pagkatapos ng insidente. Makikita na inis si Sung-sik sa nangyari. Bigla niyang tinawag ang isa sa mga bully, at tila may binabalak na masama. Pagbalik ng bully, nakita niya ang dalawa na nag-uusap. Inutusan pala siya ni Sung-sik na sabihin kina Uy-gayem na binugbog siya ng isang transfer student, at sinabing isusunod si Uy-gayem. Sinabi ni Yoon-gi na kailangan muna nila itong tingnan, ngunit gusto agad itong puntahan ni Uy-gayem. Bakas sa mukha ng bully ang tuwa dahil gumana ang plano nilang pag-awayin ang dalawa. Pagkapasok ni Yoon-gi sa classroom, tinanong niya kung sino ang bagong transfer at kung totoo bang binugbog niya si Sung-sik. Biglang tumayo si GLJ at sinabing mag-usap sila sa isang tahimik na lugar. Tinanong siya ni Uy-gayem kung bakit niya binugbog si Sung-sik. Sagot ni GLJ, hindi totoo yun, sinanggalang niya ang mga atake nito. Biglang sumugod si Uy-gayem at sinabing, subukan mo ring sanggahin ang suntok ko. Hindi lumaban si GLJ, iniwasan lang ang mga suntok. Napansin ni Yoon-gi na may mali at agad niyang pinigilan si Uy-gayem. Sinabi ni GLJ na wala siyang balak makipaglaban at huwag na lang siyang galawin. Agad namang nagsorry si Yoon-gi dahil akala nila ay kagaya siya ng mga bully. Sagot ni GLJ, katulad lang din kayo ng mga bully. Sumagot si Uy-gayem, iba kami. Mas asama lang ang binubugbog namin. Tanong ni GLJ, paano mo nasabing masama ako? Ikaw ang unang umatake sa akin. Pagkatapos ay umalis siya at sinabing gusto lang niya ng tahimik na buhay. Napaisip si Uy-gayem sa sinabi ni GLJ, at nagtanong. Malakas ba talaga siya? Sagot ni Yoon-gi, kahit 10 tao pa tayo, hindi natin siya matatalo. Kilala ko siya. Tinanong ni Sung-sik ang bully at sinabing, bakit hindi mo nilabanan ang bagong lipat na estudyante? Sinabi nitong wala naman daw intensyon ng bagong estudyante na makipaglaban sa kanya. May isa pang nagsabi, masaya ba kayong mangbully ng ibang tao? Samantala, habang nagsasalita si Yoon-gi, sinabi niyang may isang paaralan na puno ng mga kriminal at masasamang tao na pinagsama-sama. Ang mas malala pa, ang mga guro mismo ang nagpapasimula ng mga away upang malaman kung sino ang pinakamalakas at pinakamagaling sa pakikipaglaban. Bago ka makaalis doon, dapat ikaw ang pinakamalakas, kaya nakapag-transfer si GLJ. Habang naglalakad si GLJ, nakita naman siya ni Yoon-gi. Napansin nilang sinusundan siya ng grupo ni Sung-sik. Agad itong napansin ni GLJ kaya mabilis siyang tumakbo. Nagmadali naman si Yoon-gi na sundan sila. Habang tumatakbo, hindi nila alam na dinadala sila ni GLJ sa lugar kung saan walang makakakita sa kanila. Tinanong ni GLJ, kailangan ba talaga ninyong gawin ito? Natawa si Sung-sik dahil nakilala niya si GLJ bilang isang kilalang magaling sa pakikipaglaban. Sinabi naman ni GLJ na aasta na lang siya na parang wala siya sa paaralan. Natawa ulit si Sung-sik at bigla siyang inatake. Sa lakas nito, wala nang nagawa si GLJ. Sinabi ni GLJ, kung sino man ang lumagpas sa guhit, papatayin ko. Bigla namang umatake ang isa sa mga kasama ni Sung-sik, ngunit walang kahirap-hirap itong binugbog ni GLJ. Babawi sana ito ngunit sinuntok siya ng malakas. Pagkatapos, umalis si GLJ na parang walang nangyari. Habang naglalakad, hinabol siya ni Yoon-gi at sinabing nakita niya ang lahat ng nangyari at binidyohan pa niya ito. Tinanong siya ni GLJ kung tinatakot ba siya nito. Ngunit ang sabi ni Yoon-gi, kapag kailangan mo ng tulong, sana pumunta ka. Sabay alis ni Yoon-gi. Pagdating sa bahay, bigla siyang sinampal ng kanyang ama na galit dahil hindi siya pumapasok sa academy. Nainis ang kanyang ina at nagalit ito sa ama dahil sa pananakit sa anak nila. Samantala, may mga bully namang naniningil ng pera sa ibang estudyante. Nagalit ang mga ito nang walang maibigay ang mga estudyante at binugbog nila ang dalawa. Tuwang-tuwa pa ang ibang mga estudyante at binidyohan ang insidente. Bigla namang dumating sina Uy-gayem at Yoon-gi. Maangas silang tumalon at mabilis na sinugod ang mga bully at sinipa ang mga ito. Nagulat ang lahat nang makita nila ang mga nakamaskara. Walang kahirap-hirap na tinalo ni Yoon-gi ang dalawang bully. Matapos itulak ni Uy-gayem ang isa, hinagis naman ito ni Yoon-gi. Biglang nakabangon ang isang bully at sinubukang itulak si Uy-gayem, ngunit mabilis itong tinulungan ni Yoon-gi. Habang nagpapatuloy ang laban, makikitang nag-e-enjoy silang bugbugin at paglaruan ang mga bully.
Biglang kumuha ng gamit ang isa sa mga bully at sinubukang hampasin sila. Hindi sila agad makalapit. Sinangga ni Uigayem ang atake at sinuntok niya ito ng malakas. Babawi pa sana ang bully ngunit sinipa siya ni Uigayem at sunod-sunod na sinuntok. Nainis si Uigayem sa bully at walang tigil niya itong pinagsusuntok, habang iniisip niya ang mga bully na tinalo niya, pati na rin ang pananakit ng kanyang ama sa kanya. Samantala, may isang estudyante naman ang naglalakad. Habang naglalakad siya, ay napansin niyang may mga estudyante na nambubuli. Walang magawa ang estudyante kundi manahimik na lang. Ito ay si Choi Giso. Agad niyang pinuntahan ang mga bully, tiningnan niya ito, at natakot naman sa kanya ang mga bully. Humingi ng tulong sa kanya ang estudyante. Sinabi ni Giso na walang tutulong sa kanya, kailangan niyang labanan ito ng mag-isa. Sabay abot ng isang ballpen. Pagkatapos ay umalis si Giso habang nakangiti. Pagkaalis nito, ay patuloy pa rin siyang binubuli. Makikita ang inis sa kanyang mga mata at bigla niya itong sinaksak gamit ang ballpen. Alam ni Giso na gagawin yun ng estudyante, kaya niya ito binigyan ng ballpen. Samantala, habang patuloy na sinusuntok ni Uigayem ang bully at galit, nakita ito ni Yoongi at agad niya itong pinigilan, dahil baka mapatay na niya ang bully. Nagalit si Uigayem at sinabing, yung mga kagaya nilang bully ay dapat patayin. Bigla siyang kumuha ng panghampas. Ilang beses siyang sinubukang pigilan ni Yoongi, pero sa sobrang galit ni Uigayem ay hindi niya ito mapigilan. Hahampasin na sana niya ang bully ngunit hindi niya ito tinuloy. Sinabi ni Yoongi, hindi tayo katulad nila. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa. Tinanong ni Uigayem si Yoongi kung naninigarilyo siya. Sinabi ni Yoongi na tinihil na niya ito. Gusto lang malaman ni Uigayem kung ano ang pakiramdam ng naninigarilyo. Sinabi ni Yoongi na muntik na niyang mapatay ang bully kanina at muntik na silang mapahamak. Sinabi niyang baka maging kagaya na nila ang mga bully. Sumagot si Uigayem na iba sila sa mga bully, dahil mas asama lang ang binubugbog nila. Sinabi pa niyang siya ang nagsimula nito at may gusto nito. Bigla namang may tumawag kay Yoongi. Agad na nagmamadali si Yoongi at sinabi kay Uigayem na bilisan. Habang naghihintay si Uigayem, ay narinig niya ang mga estudyante na pinag-uusapan sila. Nabalitaan ng mga estudyante na may grupo ng mga nakamaskara ang nambubugbog ng mga bully. Samantala, kaya pala nagmamadali si Yoongi ay dahil nagising na ang kaibigan niyang nasa ospital. Napaiyak si Yoongi sa saya dahil nagising na ang kaibigan niya. Pagkalabas ni Yoongi ay naalala niya ang mga nambuli sa kaibigan niya, at makikitang galit na galit siya. Habang nag-uusap naman ang mga magulang ni Uigayem, sinabi ng tatay niya na ipapabura na niya ang kwarto ng namatay nilang panganay na anak, dahil dito ay hindi makapag-focus si Uigayem sa pag-aaral. Nagalit naman ang nanay niya dahil tatanggalin ang kwarto ng anak nila. Sinabi niyang hindi niya alam na binubugbog si Uigayem ng kanyang kapatid, dahil stress na sa pag-aaral ito. Ang nakikita lang daw niya ay ang grades ng kanyang anak, at hindi ang sitwasyon nito. Ganoon din si Uigayem, stress sa pag-aaral kaya nagagawang makipag-away. Bigla namang dumating si Uigayem at tinawag siya ng tatay niya. Biglang kinukuha sa kanya ang kaset ng tatay niya. Hindi naman ibinigay ni Uigayem ito at sinabing paborito ito ng kanyang kuya. Di ba gusto mong maging kagaya niya? Sabi ni Uigayem. Sinabi ng kanyang kuya na kapag suot niya ang kaset ay nakakalimutan niya ang kanyang tatay. Sinabi naman ng kanyang ama na kaya namatay ang kuya niya ay dahil mahina ito. Sumagot si Uigayem, pinatay niyo ang anak ninyo. Gabi-gabi, lagi niyang naaalala na sinasakal siya ng kanyang kuya. Samantala, may bago silang target na bully. Sinabihan siya ni Yoongi na kontrolin ang sarili at huwag nang ulitin ang ginawa niya noon. Sagot naman ni Uigayem, iba tayo sa mga bully. Habang papunta sila, nagsuot na sila ng maskara para hindi makilala. Pagpasok nila, napansin nilang parang inaabangan sila ng mga ito. Bigla namang dumating ang iba pang kasama ng mga bully, may mga hawak na panghampas. Napansin ni Yoongi na may mali. Bigla na lang silang sinugod at inatake. Walang kahirap-hirap na tinalo ni Uigayem ang ilan sa mga ito. Kahit may mga gamit ang mga bully, madali lang nila itong nalalabanan. Ngunit dahil sa dami ng kalaban, paunti-unti silang nahihirapan. Dalawa lang sila laban sa marami. Napansin ng isa sa mga bully na nahihirapan na ang kanyang mga kasama. Ngunit kahit ganoon,
Patuloy pa rin sina Oigayem at Yoongi sa pakikipaglaban. Natuwa ang isang bully sa galing nilang makipaglaban. Nagpatuloy ang laban, ngunit naipit sila at nabugbog. Pagkatapos silang matalo at mahuli, tinanggal ang kanilang mga maskara. Nagulat ang bully dahil nakilala niya sila. Kinuha nito ang cellphone at binidyo sila. Maging si Oigayem ay tinanggalan ng maskara at binidyohan din. Bigla namang sinipa ni Oigayem ang bully at muling nagpatuloy ang laban. Hinarap naman ni Yoongi ang isa sa mga bully. Bigla siyang sinuntok at inihampas ang ulo. Nakabawi naman agad si Yoongi at sinipa niya ito ng malakas. Kumuha siya ng fire extinguisher at binasag ang salamin. Tinawag niya si Oigayem para tumakas. Tumalon sila pababa at tumakbo. Mabilis silang tumakbo ngunit hinabol sila ng mga bully, na galit na galit. Biglang dumating si Songjun. Tinulungan niya sila at pinasakay sa sasakyan upang makatakas sa mga bully. Matapos silang tulungan, nagpasalamat si Oigayem kay Songjun. Kinausap naman ni Yoongi si Oigayem tungkol sa nangyari, ngunit nagalit si Oigayem at nagkatampuhan sila. Kinausap ni Oigayem si Songjun kung pwede siyang matulog muna sa bahay nito. Natuwa naman si Oigayem sa dami ng tropeo ni Songjun sa boxing. Samantala, ikinwento ng mga bully ang nangyari sa kanila at ipinakita ang video kung sino ang mga tumalo sa kanila. Nakilala ni Choi Gi-soo si Yoongi sa video. Handa namang magbayad ng pera ang mga bully kay Gi-soo kapalit ng pagbubugbog kina Oigayem. Habang nasa school, hindi nagpapansinan sina Oigayem at Yoongi dahil sa tampuhan nilang dalawa. Samantala, pumunta naman si Gi-soo mag-isa sa school nila Oigayem. Pagpasok ni Sung-sik ay nakita niya si Gi-soo. Inutusan ni Gi-soo si Sung-sik na dalhin sa kanya si Yoongi. Humingi si Sung-sik ng pera kapalit nito, ngunit hindi pumayag si Gi-soo at sinipa niya ito ng malakas. Nainis si Sung-sik at sinugod niya si Gi-soo at inatake. Bigla naman siyang sinuntok ng malakas ni Gi-soo. Mabilis na tumayo si Sung-sik, ngunit agad siyang sinugod ni Gi-soo at sinipa ng malakas. Habang sinisipa siya, bigla niyang hinawakan ang paa ni Gi-soo at sinubukang baliin. Nainis si Gi-soo at pinagsusuntok si Sung-sik sa mukha. Pagkatapos ay hinawakan niya ang paa ni Sung-sik at binali ito. Hindi pa siya nakontento, kaya pinagsisipa pa niya ito ng malakas. Inutusan niya ang mga kasama ni Sung-sik na dalhin si Yoongi sa kanya. Habang magkausap sina Yoongi at Oigayem, may biglang tumawag sa kanila at sinabing hinahanap sila. Pagpasok ni na Oigayem ay nakita nila si Gi-soo. Nagulat si Yoongi dahil nakilala niya ito. Walang sinayang na oras si Oigayem at sinabing, maglaban na tayo, Gi-soo. Pinigilan naman agad siya ni Yoongi at sinabing, ako ang lalaban kay Gi-soo. Ngunit sinabi ni Gi-soo na mas interesado siyang makalaban si Oigayem. Bigla na lang sinipa ni Gi-soo si Yoongi. Pagkatapos ay ipinakita naman ang nangyari sa kanila dati, kay Yoongi at sa kaibigan niya, kung paano sila binubugbog ng mga bully. Binubugbog sila dahil nilabanan ni Yoongi ang mga kasama nito, dahil ayaw nilang magbigay ng pera sa mga bully. Sinabi ng mga bully na magbigay na lang sila ng pera kung ayaw nilang mabugbog. Ayaw namang pumayag ng kaibigan ni Yoongi, kaya nainis ang mga bully at pinagsusuntok silang dalawa. Wala silang magawa kundi sanggahin ito. Pagkatapos silang bugbugin, sinabi ni Yoongi sa kaibigan niya na buti na lang at natiis nila lahat ang suntok mula sa mga bully. Parehas silang tumawa, na parang wala lang sa kanila ang mga nangyari. Kinabukasan, pinatawag sila para ibigay ang mga nakolekta nilang pera. Nagalit ang bully sa kanila at sinuntok sila dahil ayaw nilang ibigay ang pera. Pagkatapos ay ibinigay naman ni Yoongi ang pera. Sinabi ng kaibigan ni Yoongi na wala siyang maibibigay na pera. Nagalit ito sa kanya at bigla siyang sinipa ng malakas. Walang magawa si Yoongi kundi tignan ang kaibigan niya. Sinabi kay Yoongi na pwede na siyang umalis. Pinuntahan niya ang kaibigan niya, ngunit sinabi ng mga bully na siya lang ang pwedeng umalis dahil siya lang ang nagbigay ng pera. Sinabi ng kaibigan niya na okay lang siya at pinaalis na siya. Biglang umalis si Yoongi at iniwanan ng kanyang kaibigan. Habang mabilis na naglalakad palayo, nagdadalawang isip si Yoongi kung babalikan niya ang kaibigan niya. Bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob para balikan ito, ngunit bigla niyang nakita ang kanyang kaibigan na nasa taas ng building. Maya-maya, bigla itong hinulag ng mga bully. Walang magawa si Yoongi kundi tignan ito.
Samantala, nagpatuloy naman ang laban sa pagitan ni Yoongi at Giso, ngunit hirap si Yoongi dito. Walang kahirap-hirap na binugbog ni Giso si Yoongi, at makikitang pinaglalaroan lang siya nito. Bigla siyang sinipa ng malakas at wala siyang nagawa. Bigla namang nagalit si Uigayem at sinabing siya na lang ang labanan ni Giso. Tinanong siya ni Giso kung inutusan siya ni Yoongi para makapaghiganti sa kanila. Sinabi niya na dahil sa kanya ay mapapahamak ulit ang kaibigan niya. Sinabi ni Uigayem na wala siyang pakialam sa sitwasyon nila. Bigla niyang sinugod si Giso, ngunit mas may karanasan nito sa pakikipaglaban kaysa sa kanya, at pinagsusuntok lang siya. Nakagawa naman ng paraan si Uigayem para makabawi. Pagkatapos ay mabilis niyang inatake at sunod-sunod na sinuntok si Giso. Sa galing naman ni Giso sa pakikipaglaban, walang nagawa si Uigayem. Sa lakas ng sipa ni Giso, nabali ang braso ni Uigayem, at pinuntirya pa ito ni Giso. Pagkatapos ay sinipa niya ulit ito ng malakas. Walang magawa si Uigayem kundi sumigaw sa sakit. Pagkatapos, kinuha niya ang gitara at sinabi kay Yoongi na kasalanan nito kung bakit napahamak ang kaibigan niya. Sinubukan niyang hampasin ang paa ni Uigayem, ngunit bigla namang dumating si GLJ at pinigilan si Giso na gawin ito. Nagulat si Giso nang makita niya si GLJ. Sinabi ni GLJ na tumigil na siya at umalis na lang. Walang nagawa si Giso kundi sundin ang sinabi ni GLJ. Sinabi pa niya kay Uigayem na magkikita pa sila, at kinuha niya ang gamit ni Uigayem bago siya umalis. Sinabi naman ni GLJ na tumigil na rin silang dalawa at nabayaran na niya ang utang niya kay Yoongi. Samantala, pinapagalitan ng kuya ni Uigayem ng kanilang tatay dahil sa kanyang pag-aaral. Bigla siyang sinampal ng malakas sa mukha. Pagkatapos nito, kay Uigayem niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob niya sa kanilang ama. Wala namang nagawa si Uigayem kundi lumayo dahil sa takot niya sa kanyang kuya. Habang nagpapanggap si Uigayem na natutulog, pinuntahan siya ng kanyang kuya para kausapin. Nagsorry ito sa mga nagawa niyang pananakit sa kanya. Binigay niya kay Uigayem ang kanyang gamit at sinabing mahalaga ito sa kanya dahil kapag suot niya yon ay nagiging payapa ang kanyang isipan. Pagkatapos ay umalis ang kanyang kuya. Naalala ni Uigayem na nakaupo ang kanyang kuya sa bintana. Bigla siyang nagising at nasa ospital na siya. Tinanong siya ng kanyang tatay kung sino ang gumawa sa kanya nito, at sinabing ipapakulong niya ang gumawa. Sinabi ni Uigayem na si Namyep ang nag-utos na bugbugin siya, dahil muntik na niya itong mapatay sa ginawang pambubuli. Nagulat ang kanyang tatay. Tinanong ni Uigayem ang kanyang ama kung kaya ba niya talagang ipakulong si Namyep. Habang nag-uusap silang dalawa, dumating si Yoongi at humingi ng tawad. Sinabi niya na dahil sa kanya ay napapaaway si Uigayem. Sagot naman ni Uigayem na hindi niya kailangang humingi ng tawad, dahil wala naman siyang pakialam sa sitwasyon ni Yoongi. Sinabi ni Yoongi na itigil na nila ang lahat ng ito. Ngunit sumagot si Uigayem, bakit mo sinimulan kahit alam mong hindi ito matatapos? Habang nasa paaralan si Yoongi, nakita niya ang tatay ni Uigayem at agad niya itong nilapitan para kausapin. Tinanong niya kung kamusta na si Uigayem. Sinabi ng ama na ayos na ang kanyang anak, at gusto niyang sa ibang bansa na ito mag-aral. Sinabi rin niyang huwag na siyang kausapin pa. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Yoongi ang kanyang kaibigan. Biniro siya ng kaibigan niya na hindi niya ito kilala. Bigla siyang tumawa dahil napaniwala siya. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Yoongi sa nangyari sa kaibigan niya, at sinabing hindi niya sana ito iniwan. Sinabi naman ng kaibigan niya na alam niyang sinubukan niyang bumalik para puntahan siya. Nakita ng mga bully na biglang bumabalik si Yoongi. Sinabi nila na si Yoongi na lang ang bubugbugin nila. Biglang pinigilan sila ng kaibigan niya at sinabing huwag nilang sasaktan si Yoongi. Nainis ang mga bully at pinagtulungan siyang iakyat, at aksidente siyang nahulog. Sinabi ng kaibigan ni Yoongi na huwag niya itong sisihin sa nangyari at wala siyang kasalanan doon. Habang nasa ospital naman si Uigayem, biglang nagpakita sa kanya ang kanyang kuya. Naalala niya na bago mamatay ang kanyang kuya, ibinigay nito sa kanya ang gamit nito at biglang umalis. Sinundan naman siya ni Uigayem. Biglang nagising ang nanay ni Uigayem at napansin niyang wala ang anak niya. Sa sobrang pag-aalala, hinanap niya si Uigayem. Nakita niya ito na nakaupo sa tuktok ng building. Sinabi ni Uigayem na naiintindihan na niya ngayon ang kanyang kuya.
Bigla namang humingi ng tawad ang kanyang nanay at sinabing kasalanan niya kung bakit namatay ang kanyang anak. Bigla siyang nakaramdam ng hilo at nahirapan sa paghinga. Agad namang lumapit si Uygayem, at niyakap siya ng kanyang nanay sa labis na pag-aalala. Pagpasok nila sa bahay, kinausap siya ng kanyang tatay at sinabing sa ibang bansa na niya ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Samantala, habang pauwi si GLJ ay may hamarang sa kanyang mga estudyante. Hinahanap siya ng mga ito. Bigla niyang hinagis ang kanyang gamit at inatake ang mga ito, pinagsusuntok niya ang isa, pagkatapos ay mabilis na tumakbo para umiwas sa gulo. Ngunit sa dami ng humahabol sa kanya, wala na siyang nagawa kundi labanan ang mga bully. Kahit mag-isa si GLJ, kayang-kaya niyang labanan ang mga ito. Pagkatapos niyang bugbugin ang mga bully, mabilis siyang tumakbo palayo. Ngunit may nakasalubong na naman siyang panibagong grupo ng mga bully. Bigla niya itong sinugod at pinagsusuntok sa mukha, pagkatapos ay sinipa niya ang isa. Walang nagawa ang dalawang bully at pareho niyang binugbog. Nakakita naman ng flower vase ang isa sa mga bully at hinampas ito ng malakas sa ulo ni GLJ. Pagkatapos ay binuhat siya at binagsak sa sahig. Mabilis naman siyang tumayo. Sa lakas ng tama, damyugo ang kanyang ulo at napilay ang kanyang braso. Sa kabila nito, mabilis niyang sinugod ang ibang mga bully. Kahit pilay ang isa niyang braso, binugbog pa rin niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Habang tumatakbo si GLJ, bigla namang dumating si Giso at sinipa siya ng malakas. Sinabi ni Giso na totoo pala ang balita tungkol kay GLJ, na magaling ito sa pakikipaglaban. Hinamon siya ni Giso na silang dalawa na lang ang maglaban. Biglang hinubad ni GLJ ang kanyang damit at naghanda na makipaglaban sa kanya. Biglang sumugod si Giso at sinipa niya ito ng malakas. Mabilis namang bumawi si GLJ at sinuntok ito ng malakas sa mukha, at sinipa din siya nito sa braso. Pagkatapos ay sinugod agad ni Giso si GLJ. Sinusubukang bumawi si GLJ, ngunit pinuntirya ni Giso ang pilay na braso ni GLJ. Pagkatapos ay sinuntok niya ito ng malakas at maangas niyang sinipa si GLJ. Sinabi ni Giso na, "Huwag kang umastang malakas," sabay sipa sa kanya. Mabilis itong naiwasan ni GLJ at sinipa niya ang paa ni Giso. Pagkatapos ay sunod-sunod niyang sinuntok si Giso, sabay uppercut. Sa lakas nito ay napaluhod si Giso. Sinabi ni GLJ na, "Tumigil na tayo." Ngunit hindi pumayag si Giso at bigla siyang sumugod. Biglang sinakal ni GLJ si Giso at hindi niya ito pinakawalan. Akala ni GLJ ay nawalan na ito ng malay, ngunit nagpapanggap lang pala ito. Bigla siyang binuhat ni Giso at parehas silang bumagsak. Pagkatapos ay mabilis na nakatayo si Giso at pinagsusuntok si GLJ. Dahil sa pilay ng braso ni GLJ ay wala siyang magawa kundi tanggapin lahat ng suntok ni Giso. Patuloy siyang binubugbog ni Giso. Pagkatapos ay biglang sinuntok ng malakas si GLJ. Sa lakas nito ay hindi na nakalaban si GLJ. Sinabi ni Giso sa mga kasama niya na, "Kayo na ang bahala." Pagkatapos ng nangyaring pambubugbog kay GLJ ay pinuntahan siya ni Yoongi. Makikita sa mukha ni Yoongi na hindi siya makapaniwala na natalo si GLJ. Habang nasa school si Yoongi, napansin niyang hindi pumapasok si Uygayem. Habang naglalakad si Yoongi ay bigla niyang naalala ang mga nangyari sa kanila at pinagdaanan nila ni Uygayem, at kung gaano sila kasaya noong magkasama pa. Pagkatapos ay pinuntahan ni Yoongi si Giso at sinabi sa kanya na, "Ibalik mo ang gamit ng kaibigan ko." Sinabi ni Giso na si Uygayem dapat ang kumuha nito sa kanya. Hinamon ni Yoongi si Giso sa laban. Biglang sumugod si Yoongi kay Giso at sinipa niya ito ng malakas. Bigla namang hinawakan ni Giso ang paa ni Yoongi at pinaglaruan niya ito. Bigla namang hinawakan ni Yoongi ang kamay niya at maangas na sinipa si Giso ng malakas. Pagkatapos ay nagpatuloy ang laban sa pagitan ni Yoongi at Giso. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok. Magaling makipaglaban si Giso, at pagkatapos ay hinagis niya ng malakas si Yoongi. Hindi naman agad makatayo si Yoongi, at puro dugo na ang mukha ni Giso. Biglang naalala ni Giso ang kaibigan ni Yoongi na nahulog sa building. Sinubukan niyang sipin si Yoongi, ngunit naiwasan ito agad. Mabilis na tumayo si Yoongi at sinugod si Giso, ngunit naiwasan ito ni Giso.
Pagkatapos ay sinuntok ni Gisu si Yoongi ng malakas. Sa lakas nito ay nahirapan tumayo si Yoongi. Pagkatapos ay maangas na sinipa ni Gisu si Yoongi sa mukha. Sinabi ni Gisu, "Nag-enjoy ako sa laban natin. Pwede mo nang kunin ang gamit ni Oigayem." Pagkatapos ay umalis si Gisu. Bigla namang tumawa si Yoongi at naluha dahil wala siyang magawa at natalo siya sa laban. Habang kinakausap si Oigayem ng lolo niya, biglang tumawag sa kanya si Yoongi. Nang malaman niya ito, mabilis siyang bumaba at biglang umalis upang puntahan si Yoongi. Nagulat si Oigayem nang makita niya si Yoongi na hawak ang kaset niya at puno ng dugo. Humingi ng sorry si Yoongi sa kanya. Sinabi niya na nalaman niya sa tatay niya na mag-aaral siya sa ibang bansa at baka hindi na sila muling magkita, kaya gusto niyang ibalik ang gamit ni Oigayem sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam si Yoongi at sinabi niyang inayos na niya ang kaset, gumagana na ito. Umalis na si Yoongi. Pagkaalis niya, sinuot ito ni Oigayem. Bakas sa mukha ni Oigayem ang saya, at bigla niyang naalala ang kuya niya noong ibinigay ito sa kanya. Kinabukasan, pinuntahan si Yoongi ng tatay ni Oigayem at tinanong kung alam niya kung saan nagpunta ang anak niya. Nagulat si Yoongi sa tanong. Samantala, nakatayo naman si Oigayem sa harap ng paaralan habang nakikinig ng musika, hinihintay si Gisu. Nagulat si Gisu nang makita niya si Oigayem. Nang makita ni Oigayem si Gisu, bigla niyang tinanggal ang gamit niya at sumugod. Naiwasan naman lahat ni Gisu, pagkatapos ay sinipa niya si Oigayem. Biglang nagsilapitan ang mga estudyante at pinanood sila. Walang kahirap-hirap na binugbog ni Gisu si Oigayem at pinagsusuntok ito. Ngunit bigla siyang sinipa ng malakas ni Oigayem. Nagpatuloy ang laban. Binugbog ni Oigayem si Gisu. Sinuntok naman siya ni Gisu ng malakas sa mukha. Patuloy ang palitan nila ng suntok. Biglang nainis si Gisu at sinipa si Oigayem ng malakas. Sa lakas ng sipa, nabasag ang salamin ng isang sasakyan. Biglang tumawa si Oigayem, parang masaya siya sa ginagawa niya. Nagpalitan ulit sila ng suntok ni Gisu. Makikitang masaya silang dalawa sa kanilang laban. Pareho nilang gusto ang pakikipaglaban, at nag-e-enjoy sila sa bawat suntok at sipa. Pinangsangga ni Oigayem ang ulo niya, saka bigla niyang hinampas si Gisu sa ulo. Sa lakas nito, damyugo ang ulo ni Gisu. Pagkatapos ay sinuntok ni Oigayem si Gisu ng malakas. Sinabi ni Gisu, nagiging magkaparehas na tayong dalawa. Sunod-sunod na sinuntok ni Oigayem si Gisu sa mukha. Binuhos niya lahat ng galit niya kay Gisu habang iniisip ang lahat ng pinagdaanan niya sa buhay, lalo na ang pananakit ng kanyang ama. Bigla namang dumating ang kanyang ama at sinabing, tumigil ka na. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sinipa niya si Gisu ng malakas, na parang wala siyang pakialam sa maaaring mangyari. Pagkatapos ay bigla niyang tiningnan ang kanyang ama. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, lumipat ng paaralan si Oigayem. Habang nakaupo, may biglang lumapit sa kanya. Nagulat siya, si Yoongi pala. Sinabi ni Yoongi na sa pilitan din siyang pinalipat ng paaralan, at tila nakatadhana talaga silang magsama. Dumating sila sa bago nilang paaralan. Pagdating nila, pinababa sila ng mga nagbabantay. Bigla namang sinipa ng malakas ng isang nagbabantay sa kanila ang isang estudyante at pinagsisipa niya ang isang natutulog. Nagulat sina Oigayem dahil ganun sila tratuhin ng isang bantay. Mabilis na kumilos ang ibang estudyante dahil sa takot. Mabilis silang pinababa ng nagbabantay sa kanila. Pagkababa nila sa sasakyan, nagulat sila Oigayem dahil parang kulungan ang kanilang bagong paaralan na papasukan. Wala silang magawa kundi pumasok dito kahit hindi nila alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila sa loob.